yan din sasabihin ko siyempre, 'di ba? Pero uulitin ko ho, pagalingan ho yan. Pagalingan ho, mga kababayan, ng pagtatanggol sa sarili. 'Pag naipagtanggol mo yung sarili mo, naidepensa mo yung sarili mo, at kumbaga nakapagpaliwanag ka ng maayos at sinang-ayunan ka, gagalangin namin yon. Ngayon, 'pag ginalang namin yun, eh, irerespeto ka namin bilang acquitted doon sa kaso na yun, mga bossing. Gano'n lang naman po, mga kababayan, 'di ba? O tuloy mo, Chabit. Para lang masabi lang, ganun sila eh. Papal sila, papal, pero wala ang plan dyan. Ako, sinakangkang nila, pero wala akong kasalanan. Oo, ay yan talaga, hindi, ang maganda diyan, magkakaalaman diyan sa ano na yan, doon mismo sa korte, 'no? Kung meron kang kinalaman o wala talaga. Pero eto, may ano, meron din ho mga Boss Chipamo, sir, na sagot kay Luis Chavit Singson ang Armed Forces of the Philippines ho, mga kababayan, or AFP, 'no? Hindi kaya napansin na din ng AFP na itong si Luis Chavit Singson ay, nag-aano ng sedisyon? Hindi ho kaya gano'n? Kasi ba't sumulat ang AFP dito? AFP Vision, a world-class armed forces source of national pride. Statement 06, 'no, January 2026 on Mr. Chavit Singson's open letter to the AFP Chief of Staff. Sumulat si Chavit. Ano naman sinulat? Pababain o tumalikod na kay Pangulong Bongbong Marcos yung mga kasundaluhan? The Armed Forces of the Philippines, AFP, maintains its unwavering adherence to the 1987 Constitution, specifically Article 2, Section 3, which explicitly declares civilian authorities is at all times supreme over the military. The AFP operates strictly within a chain of command that is anchored on his supremacy. We perform our duties under these civilian authorities which direct the military establishment in the execution of its mandate. It is in this specific context that AFP fulfills its roles as the protector of the people and the Senate by remaining disciplines, professional, and unite the AFP. Kumbaga ho, mga bossing, ang pinakasuma total nito o ang pinakabuod nito, kung nananawagan man si Chavit Singson na talikuran ng Armed Forces of the Philippines si Pangulong Bongbong Marcos, ibig sabihin ho nito tablado si Manong Chavit. Oo. 'Di ba? Ibig lang sabihin nun niyan, tablado si Manong Chavit, mga kababayan. Bakit? Ayan, mananatili sila, maintains its unwavering adherence to the 1987 Constitution ng Pilipinas. Wala, palso. Baka magaya pa 'to si kay Pokis na ayun inaresto. 'Di ba? At ang sinasabi, wala naman po ako sinasabi na paghihimok doon sa ating mga militar. Biglang hugas na ho, mga kababayan. Baka magaya ito doon. Tapos magpiyansa 48,000. Pero mga DDS, wag kayong kay Pokis, ha. Wag kayong kampante kay Pokis kasi nakalaya lang 'yan dahil sa piyansa. Pero meron pa din niyang pag-iimbestiga. Same dito kay Chavit Singson. Ang lupit talaga ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala hong takot-takot, mga kababayan, 'no? Sakit na ng likod ko. Walang sinisino. Sino 'yan? Sino iimbestigahan diyan? Bakit? Ano sabit diyan? Conflict of interest, yung mga kamag-anak, ganito, ganyan. Imbestigahan ninyo. Kaya po ngayon si Chavit, sa nakikita natin, ano, puro na lang po Puro na lang po, opo, puro na lang press conference. Nagpapaliwanag sa mamamayang Pilipino. Hindi, dapat doon mismo sa korte kasi doon sa korte may cross-examination.
Dito sa mga Pilipino, ang tangi lang gagawin niyan, makinig sa iyo. Tapos nasa utak na nila kung maniniwala ba sila or hindi doon sa mga pinagsasasabi mo. Ganon, Boss Chabit. 'Di po ba mga kababayan? Consequently, while the AFP have consistently supported calls for good governance and anti-corruption, which is si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpasimula diyan sa anti-corruption. 'Di ba nga nung paglatag niya nung 15 na mga kontraktor na mga company, siya din pong gumapang yung mga pangalan doon naman po sa mga congressman at mga senador. Oh, 'di ba mga bossing? Oh, anti-corruption, addressing allegation regarding civilian governance, public finance or economic policy falls exclusively under the jurisdiction of civilian civil court. Within our own rank, the AFP maintains zero tolerance for misconduct. No, we do not shield offenders. Valid complaints against personnel are handled swiftly through internal mechanism and proper court. Alam niyo mga bossing, bukod dun kay Pokis ang nakikita ko po, baka ang mga sumunod diyan ito sila Luis Chavit Singson at saka si Kiko Barsaga. Baka Kelebiste, parang wala akong nakikita Kelebiste na inciting to sedition. Puro ano lang yun, puro Cabral files tsaka yung mga Christmas bonus na wala naman pong katotohanan na siya lang po ang naniniwala doon sa mga sinasabi niyang Christmas bonus, mga bossing. Ngayon ho, isingit ko na itong kay Manang Amy Marcos, mga kababayan. Meron palang sinasabing ganito si Amy Marcos, ano, gusto niyang papaniwalain yung mamamayang Pilipino na merong isinisiksik na mga budget, maliliit na mga kaperahan, inutay-utay, pinaliit upang maisingit sa budget para daw po yun sa impeachment ni Inday Sara Duterte. No, para ma-impeach daw si Sara Duterte. Pakinggan nyo ha, babasahin ko. Hinggil sa 2026 national budget, ayaw kong makipag-disagree. No? Pero the reality is the claim that it was the cleanest is prone to challenge. It certainly the sneakiest, yun yung sinasabi. Kasi gusto niyang sabihin, ayan, kumbaga, yung pork, tinadtad-tadtad, pinarte-parte at binahabahagi, pero kahit giniling pa, yan ay pork o baboy pa rin. Gusto niyang sabihin na, oh, inilagay doon sa mga iba't ibang mga pangalan ng senador, congressman, etc. Inilagay sa iba't ibang mga ehensya, mga budgets, isiningit, tapos paglilikumin, pagkukuhanin na. At etong lahat ng ito ay para sa impeachment ni Inday Sara Duterte.